بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Alhamdulillah, unang-una ho ating iniling po sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na naway ah, maging dalisay, ikhlas ang ating pong layunin na kung saan para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para matiyak po at masigurado na tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang gagantimpalaan po. Dahil lahat ng uri o klase ng mga gawain ng mga pagsamba, dalawa lamang na kung saan na kondisyon na ito ay tatanggapin po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, ito ay paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, ginagawa po natin yung isang uri na pagsamba dahil sa ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga gumagawa rin na sinasabi nga po nila na pagsamba, subalit hindi para kay Allah. Kaya kung ganun po ang pagsamba, ito ay walang kinalaman ng tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So dahil walang kinalaman ng tagapaglikha sa gawain na ito dahil hindi para sa kanya, kaya tiyak na hindi niya tatanggapin at wala ring hinihintay na gantimpala na ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat una, ang ginagawa ng isang tao na pagsamba na sinasabi niya na pagsamba, ito ay dapat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay naayon sa pamamaraan ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginagawa po natin yung isang uri, isang klase na pagsamba kay Allah na kung saan sinisigurado po natin na naaayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi po tayo nagbabanggit ng mga halimbawa tulad po ng pag-aayono, pagdarasal at iba pang mga pagsamba. Kung ito ay gagawin ng isang alipin ng Allah na hindi naayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din, hindi po tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mayroong hadith na ang propeta Muhammad ay nagsabi, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad." Kung sino man ang gumawa ng gawain, ng isang uri na gawain na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi naaayon sa aming pamamaraan. Ibig sabihin, ginawa ng isang tao sa kanyang sarili, ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ay hindi tatanggapin sa kanya, ibabalik po sa kanya. Opo. Kaya bilang Muslim po tayo, yan po ang dapat nating unang-unang iniisip o maging layunin. Una, paniniwala po natin sa Allah. Pangalawa, sinisigurado po natin na naayon sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. So, lagi po natin yan po iniling sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid namin sa pananampalataya, nagpapasalamat tayo kay Allah sa pagkakataon na kanyang pong ipinagkakaloob ngayon. Tulad po ngayon, halimbawa, matagal na hindi po tayo nakapag-aaral sa mga ibang araw. Alhamdulillah, sa tuwing Friday, Biyernes, ay hindi po yun naputol. Tuloy-tuloy po yun. Liban lamang sa mga ibang araw katulad ng Sunday, Monday, at iba pang mga araw na hinto po pangsamantala sa loob ng maaari parang 2 buwan yata. Nagsimula nung nagbakasyon ng ating kapatid, yung kasamahan ko po, kaya hindi tayo nakapagpatuloy po. At dumating din, tapos may mga
ano po, kumbaga mahalagang inaasikaso kaya hindi rin tayo nakapag-aral. Pero ngayon, alhamdulillah, ito yung simula, inshallah, naway tuloy-tuloy po ito. Bali, every Sunday, ano po, at meron tayong uh, Monday rin, opo, ah, Tuesday, opo, mayroon din yan. Di bali po kasi makikita po natin kapag nag-post po tayo ng link, ibig sabihin may pag-aaral po tayo. Opo. So, hindi po mawala yung ating pinag-aaralan. Una po sa tinatawag na akida, yung paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyempre, mayroon tayong Quran. Opo. Sa mga beginner at saka sa mga datihan. Ibabalik pa rin natin yung sa fiqh. Every Thursday po yun. Special po sa mga bagong mga yakap sa Islam na hindi pa masyadong marunong at hindi pa masyadong naisaulo ang mga binibikas kasi tutur po tayo doon sa pamamagitan ng pagbibikas o po kung paano bigkasin, banggitin ang mga binibikas sa loob ng pagdarasal. Opo. So, inshallah po, sana'y tuloy-tuloy po, pahintulutan tayo ng Allah na maging madali, magaan po sa atin. Okay. So, ngayon po, nakita ni Siguro yung ating post na kung saan ang ating paksa ay patungkol po sa akida ngayon, di ba? Marami po tayong, kumbaga, paliwanag patungkol po sa al-akida, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Wala namang masama kung ito ay nauulit nang sa ganun ay para po maalala po natin kung ito ay nakaligtaan. Opo. At kung ito ay natatanan pa natin, di maganda, alhamdulillah, para kumbaga review po natin o balik-aral. Ang pinakamahalaga po ay makamit po natin ang kaluguran, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil tiyak na sa mga taong sumasama po o umaatin sa pag-aaral para kay Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak po na kanilang matatanggap ang biyaya ng Allah, gantimpala ng Allah at higit sa lahat ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa hadith po, ang sabi ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago po tayo maghiwa-hiwalay o bago natin tapusin ang ating kumbaga pag-aaral, ay makakamit natin kaagad ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, okay. Bago tayo dumako po sa ating kumbaga ibabahagi na kung saan patungkol sa akida, tungkol sa iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, wag po natin kaligtaan na ang ating tungkulin sa iman o pananampalataya. O, isa rin po ay kailangan maging matatag po tayo sa iman o pananampalataya. Pangalawa, ito ay kumbaga sinisika po natin na lumakas opo at tumaas. Opo. Yan. So ibig sabihin, hindi lang po sapat na okay, ako ay naniniwala ngayon kay Allah subhanahu wa ta'ala at hanggang doon po lamang. Hindi. Bukod sa paniniwala natin kay Allah, gagawin po natin ang kanyang mga ipinagutos at pararamin po natin ang mga pagsamba sa kanya nang sa ganun ay lumakas ang ating iman at paniniwala sa kanya. Kasi ang iman, kung gusto nating palakasin, ito ay lalakas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, abang sumusunod ang isang alipin ni Allah sa mga kagustuhan ng Allah, sumusunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lalong tumataas ang iman at pananampalataya po niya. Ganun din, ito ay bumababa, nanghihina ang iman ng isang tao sa pamamagitan ng pagsuway sa mga kumbaga paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, habang si gumagawa ng hindi mabuti, gumagawa siya ng masama, bumababa ang kanyang iman. Nandun pa rin yung kanyang iman kasi siyempre pag tinanong mo siya, naniniwala pa rin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kulang po lamang yung bang nanghihina po siya sa kanyang iman dahil sa kumbaga pagsagawa ng hindi kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So mga kapatid namin sa pananampalataya namin, ano po ba ang patunay natin
na kung saan isa sa ating tungkulin, sa ating iman, sa ating akida ay dapat lumakas. Lumakas. So may isang talata at iba pa ang mga talata. So kanina nagbanggit tayo. Yun po ang ating kumbaga isang patunay. Ano po ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu aminu billah. O kayong mga mananampalataya, okay, may pananampalataya na tayo, naniniwala kay Allah. Pero ang kasunod ng talata, aminu billah. Maniwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inutusan po tayo. Pagkatapos banggitin ng Allah na hey, kayong mga mananampalataya, aminu. Ibig sabihin, maniwala. Lumalabas doon na pinag-utos niya Allah na lumakas ang ating iman at paniniwala. Kahit na mayroon tayong iman, paniniwala, pero inutosan pa rin tayo na palakasin natin ang ating iman, paniniwala. Maniwala kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at maniwala sa kanyang sugo. Kanyang sugo. Okay, nandun na tayo. Kapag niniwala tayo sa sugo, nandun pa rin yun nung naniniwala tayo sa lahat ng mga sugo at mga propeta. O po, nandun na yun. Wal kitab. At maniwala po tayo sa Quran, yun ang tinutukoy po. So, ibig sabihin, maniwala sa Allah, maniwala sa kanyang sugo, at maniwala sa Quran ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi nazzala ala rasuli. Na kung saan, yung isang libro o aklat na kung saan ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazzala ala rasuli. Ang tinutukoy po ang banal na Quran. Yan ang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitab alladhi anzala min qabl. At maniwala tayo sa mga aklat na kung saan ibinaba sa mga nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibinaba na mga nauna bago pa ibinaba ang banal na Quran. Ibig sabihin tulad ng Torah, Zabur, o po Injil, ito ay mga naunang kapayagan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa madaling sabi, mga kapatid namin sa pananampalataya, una, maniwala sa Allah, maniwala sa kanyang sugo, at maniwala sa mga kasulatan na ibinaba sa mga naunang propeta at sugo, higit sa lahat ay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Ang karugtong na aya na ito ay ang sabi ng Allah subhanahu wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sino man ang tumakwil, hindi maniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, tumanggi, tumakwil, tumanggi na hindi naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi rin naniniwala sa kanyang mga anghel o malaikati, at hindi rin naniniwala sa mga ipinahayag ng mga kasulatan ng mga original, yung mga nabanggit natin kanina, Suhuf, Torah, Zabur, Injil, wa rasulihi, at hindi rin naniniwala sa kaniyang mga sugo na ipinadala, hindi naniwala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, hindi naniwala sa kung saan sa mga nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. At hindi rin naniwala sa tinatawag na araw ng paghukom wal yawmil akhir. Ang resulta po, ang sabi ng Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, katotohanan siya'y naligaw ng matinding pagkaligaw na kung saan napakalayong kaligawan. Kaya alhamdulillah tayo po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam. Mapalad po tayo, masyurte po tayo dahil nasa matuwid na landas po tayo. Kasi ang kasalungat ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naniniwala kay Allah. Kapag hindi ka naniniwala kay Allah, ikaw ay nasa malayong ligaw na ligaw. Ibig sabihin, wala po tayo sa matuwid na landas. Kahit na nagsasabing mga tao, kami nasa matuwid na landas. Kami nasa tama. Kami nasa katotohanan. Pero dahil hindi sila naniniwala kay Allah at hindi sila naniniwala sa mga nabanggit po natin, sila pa rin ay nasa malayong kaligawan po. Alhamdulillah, naway maging matatag at manatili po tayo sa ating paniniwala na kung saan ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid namin sa pananampalataya. Kaya, ang pinaka number one sa isang
alipin ni Allah sa kanyang pamumuhay na dapat niya ayusin, dapat niya husayan ay ang kanyang paniniwala sa kanyang puso na kung saan paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Tandaan po natin ang paniniwala ay nasa puso po yan. Opo. Pero ganun pa rin, pagkatapos natin ilagay sa ating paniniwala sa puso, nandun pa rin yung sasabihin natin at ito ay isa sa buhay po natin. Hindi naman sapat na okay hanggang doon po lamang sa puso. Hindi. Kung halimbawa ang mga tao ay nagsasabi sa kanilang puso ang paniniwala pero hindi sila, kasi may mga nagsasabi ang paniniwala daw sa puso yan. Kailangan, tama po, sa puso yan. Kapag ang paniniwala na nasa puso at hindi isinasabuhay ay hindi pa rin yun matatanggap. Kailangan yung paniniwala sa puso, nandito paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala pero isinasabuhay kung anong kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung lugar ng iman, ang puso po natin. Ito yung pinangapanghalagan po natin. At ito ay nagsabi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag ang iman sa puso ng tao ay ito ay naging mahayos, naging mahusay, tiyak na kumbaga magiging mayos lahat ng kanyang kumbaga ginagawa. Kapag mahusay ang iman, kapag maayos ang iman, lahat ay magiging maayos po yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inihaling tulad po niya sa kung saan ang puso. Opo, no? Sabi ng Propeta, inna fil jasadi mudghah idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa al qalb. May isang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang kapirasong laman po na sa kumbaga sa katawan ng tao. At kapag ito ay nagtagumpay, saluhal jasadu kullu, magiging tagumpay lahat ang kanyang kumbaga buong katawan. At kapag ito ay nasira lahat ang kanyang buong katawan. Kahit na po nakikita natin halimbawa yung tao na magandang pangangatawan pero kapag ang sakit niya ay sakit sa puso, ito po ay madadamay pa rin ang kanyang buong katawan. Okay. Alawa al qalb, sabi ni Propeta, tandaan, ang tinuturo niya po ay ang ating puso po. Ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang iman, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapanatili po sa puso. Kaya kapag nagtagumpay ang puso po natin sa pamamagitan ng iman at paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kikilos tayo na kung saan lahat po ay mga magaganda at mga mabubuti ng ating gagawin. Ibig sabihin nun, dahil may kulang pa sa iman po natin, sa ating paniniwala, may kulang kahinaan po natin, kaya minsan nakakagawa po tayo ng hindi maganda. O. Kaya abang may buhay po tayo, sinisigurado po natin na maging mahusay ang ating paniniwala, maging malakas ang ating paniniwala, maging matatag po tayo sa ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nabanggit po natin kanina na isa rin po yan sa tungkulin ng isang Muslim na patatagin ang kanyang paniniwala pero kailangan palakasin pa rin ang kanyang paniniwala. Kaya minsan may tanong, paano ko palalakasin ang aking iman o paano ko pananatili ng iman? So ang mga scholar, mga pantas, meron silang mga binanggit na kung saan asbabu quwwatul iman billah. Ibig sabihin, mga dahilan, maging dahilan na para manatili tayo, maging matatag po tayo sa ating iman o paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kaya isa rin po sa sinabi ng mga eskolar para lumakas ang iman at maging matatag po tayo sa ating paniniwala ay ang tadabbaru ayatil Qur'anil Karim. Yung pagmumuni-muni sa mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sino'y mga ayat, mga talata, ang Quran ang tinutukoy mo. Kumbaga, kung ano man ang napapaloob sa banal na Quran, ito yung ating pinagmumuni-muni. Opo. Una, babasahin po natin. Pangalawa, pagmumuni-muni, anong napapaloob po ito, ano pong mga kautusan po rito, ano pong mga ipinagbabawal po ito.
Okay. So, ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalataya, una, aalamin natin ang banal na Quran. Pag-aaralan ng Quran hanggang sa mabasa natin ang Quran, hanggang malaman po natin anong mga ibig pagkauluan ng banal na Quran. Subhanallah. Dahil katotohanan ang pagmumuni-muni sa banal na Quran ay tiyak na ito ay magkakaroon tayo ng pakinabang. Isa rin pakinabang ay magiging malapit tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo nagbabasa ng Quran at mumuni-muni sa banal na Quran. At lalakas ang ating pananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binabasa ang Quran, pinagmumuni-muni ang Quran, inshallah po, lalakas ang ating iman dahil mismo ang tagapaglihang nagsabi, no? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Wa idza tuliyat, kapag sila ay nagbabasa sa mga ayat, nagbabasa sila sa Quran. Opo, kung hindi po tayo marunong magbasa, kahit na po basahin natin yan sa pamamagitan ng uh, kahulugan, kung ano kahulugan ng mga binabasa, kasi may translate tayo ng Tagalog, may translate na English, pwede pa rin yun. Kapag ito ay binabasa nila ang Quran, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadathum imana, lumalakas ang kanilang iman, nadadagdagan ang kanilang iman. Allah Akbar. Nadadagdagan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, at sila rin ay kumbaga nananalig o may tiwala kay Allah lamang. Subhanallah. So ibig sabihin, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang banal na Quran, bukod sa madadagdagan ng ating iman o paniniwala, ganun din magkakaroon tayo ng pananalig sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang Quran, ito ay isa rin po yan sa magiging dahilan na magagamutan ng iba't ibang uri ng mga amrad. Ibig sabihin, iba't ibang klase ng mga karamdaman. Al-amrad, as-subuhat, as-shahawat. Ibig sabihin, magagamutan niya yung mga klaseng o mga uri ng mga sakit na mayroong pagnanasa, yung mga pag-aalilangan, na mga sabihin natin na may mga pagdududa, ito ay magagamot niya po yan. Wal amrad, kumbaga, yung mga karamdaman na ating pong sinusunod lamang ating sarili kahit na may mali. Kasi may mga ganun po na tao, basta lang dahil kagustuhan niya kahit na may mali, ginagawa niya. Yan ay magagamutan din ng kung saan ang banal na Quran. Magagamutan niya rin yung pagiging isang, kumbaga yung pagtatambal, mawala ka sa pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magagamutan niya yung mga klaseng uri din na karamdaman sa puso ng tao. Pati yung mga kabahabagi ng kanyang katawan, al-jawarih, al-hawas, ibig sabihin, magagamutan niya pa rin yung mga karamdaman ng isang tao. Pati rin yung mga amradul siyasa, yung halimbawa mga sa politika, halimbawa, o sa paghahanap buhay. Kapag ang banal na Quran na ito ay kumbaga ipinairal kung ano ang mayroon, ganun din. Mawawala rin yung halimbawa yung corruption, kung ano pa mga kasi dahil may batas na sinusunod po sila. Pati yung akhlak, yung kaugalian ng isang tao, yung kumbaga behavior ng tao, pag-uugali, mapapabuti niya pa yung magiging magandang pag-uugali ng tao kapag ang banal na Quran ng kanyang kumbaga pinapairan. Wal ijtima, wal hayat. Ibig sabihin kahit na yung kumbaga community po natin, yung buhay natin, pamumuhay natin dito sa ibabaw ng lupa, lahat ito ay magiging gamot ang banal na Quran kapag ito ay ipinairal at isinabuhay po kung anong mayroon sa banal na Quran. Subhanallah, tingnan niyo po. Lahat ay pinasok ng banal na Quran. Na kapag ito isinabuhay kung anong mayroon sa banal na Quran, subhanallah, mawawala kung anong mayroon problema doon.
Anong klaseng sakit doon, lahat po yan mawawala. Kaya napakalinaw na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Aming ibinaba ang banal na Quran, sabi ng Allah. Aming ibinaba ang banal na Quran na kung saan siya ay gamot. Saan po gamot? Doon sa lahat ng mga nabanggit po natin at may iba pang hindi natin nabanggit. Gamot ito sa lahat ng mga nabanggit po natin. At mayroon pa tayong mga hindi nabanggit. Ibig sabihin, solusyon. Ito yung solusyon sa lahat po mga kapatid namin sa pananampalataya nila. Kasi si Allah mismo nagsabi, ma huwa shifa, ito ay gamot, solusyon sa lahat ng iba't ibang klase na kung saan problema ng tao. Subhanallah. Wa rahmatul lil mu'minin, at ang banal na Quran na ito'y habag sa lahat ng may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Habag sa lahat ng may paniniwala. Kapag ang isang tao hindi naniniwala kay Allah, wala pong habag para sa kanya. Allahu Akbar. Subhanallah. Kaya iniling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway mabigyan natin ng oras ang pag-aaral sa banal na Quran, ang pagbabasa sa Quran, at ang pagsasabuhay kung anong mayroon po sa banal na Quran. Dahil, mga kapatid namin sa pananampalataya, ito ay, kumbaga, solusyon sa lahat ng problema. Kapag isinabuhay. Opo. Subhanallah. Alam po natin na ang nagpadala ng banal na Quran ay si Allah lamang. Ipinadala niya kay Propeta Muhammad. Pinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo. Sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo po, grabe yung kumbaga sakit na iba't ibang uri na sakit sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang tinutukoy yung sakit sa katawan, yung karamdaman ng tao, kasi kanina nabangitan niya iba't ibang klase ng mga sakit. Isa rin problema sa kanilang kapanahunan, mga kapatid namin sa pananampalataya. Walang halaga ang mga kababaihan. Walang halaga ang mga kababaihan sa panahon yun. Nung hindi pa nila, kumbaga, isinabuhay ang banal na Quran. Nung hindi pa ibinaba ang banal na Quran. Subhanallah. May mga gawain po sila doon na kapag dumaan ang isang yung buntis na babae, tapos nakita ng mga kalalakihan, sila'y kumbaga magkakaroon ng parang sugal, o magkakaroon sila na yung bang uhulain kung anong anak ng babae. Lalaki ba ito o babae? Hanggang sa pinapatay yung babae para makita lang yung sangkul kung anong anak, babae ba o lalaki. So walang halaga. Mayroon ding grabe yung subhanallah. Pagdating sa Kaaba, isa rin sa kwento ng mga scholar at nakasulat, nakasad po yan, 360 na kumbaga sinasamba. 360 na uri. Opo. Dahil siyempre, yung isang taon, 360 days, sabi nga po nila, yung araw-araw, iba't ibang na mga sinasamba po nila. Wala niniwala kay Allah. So, nandun na yung shirk, yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun na yung awayan, na kung saan yung magkabilang mga malalaking pamilya sa panun, hindi ko nagkamali, Adrat at saka Aus. Basta may mga pamilya doon na nagpapatay po sila. Yung pag-inom ng alak, maraming klase na mga karamdaman. Opo, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, na nagagawa sa panahon yun. Subhanallah.
Kaya ang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang awa. Diba? Kahit na yung mga naunang panahon, ipinapadala ng Allah mga propeta at sugod dahil sa awa ng Allah sa kanyang mga alipin. Na dahil naligaw po sila, iba ang kanilang sinusunod, iba ang kanilang pinaniniwala na Diyos, iba ang kanilang sinasamba, kaya nagpapadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng sugat propeta para lamang i-guide, gabayan, patnubayan ng mga tao na kung saan masamba nila ang tunay na Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. At mayroong ibang mga propeta at mga suna may daladalang mga kapayagan para isabuhay kung anong mayroon dito. So ibig sabihin, nagpapadala ang Allah ng propeta at sugo sa mga panahon yun dahil kumbaga nawala sila sa tamang landas. Kaya naging gamot ang mga propeta at mga sugo. Kaya ang huling sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala si Muhammad, dahil nakita ng Allah na ganun po ang pamumuhay, kaya ang Allah ay maawain at mahabagin at hindi niya po tayo gusto na mapunta sa imperno. Lahat po tayo gusto niya mapunta sa paraiso. Kaya dahilan po nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng huling sugo at propeta na kung saan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walang kadahilan kung bakit ipinadala si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay habag at awa sa pangkalahatan lil alamin, hindi lang tao, lahat ng mga nilikha. At sa kanya ipinadala ang huling kapayagan na kung saan ang banal na Quran, ay yung sinasabi po natin na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan gamot, solusyon sa lahat ng mga iba't ibang uri ng mga karamdaman. Mga karamdaman sa mga nabanggit natin kanina. Sabay pamilya, sa komunidad, sa pamayanan, sa lahat. Sa politika, lahat ito po ay subhanallah. Kapag isinabuhay. Kaya ibig sabihin, sa madaling sabi, ibinaba ang banal na Quran para gamutin kung ano ang mga problema sa panahon yun o anong mga karamdaman. Kaya nung ibinaba ang banal na Quran, ito ay unti-unti pinaparating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, mga sahaba. Hanggang sa ito ay tinanggap po nila. Allah Akbar. Alam niyo, ang unang-unang naniwala sa Islam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung naging sugat propeta na pinadala ng Allah, kaya iti karangalan ng mga kababaihan na awalu amana minan nisa, unang-unang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga babayan ay si Khadijah. Subhanallah. So hanggang sa naniwala yung mga tao, hanggang sa subhanallah. Nawala lahat ng mga problema, nawala lahat yung mga karamdaman. Ngayon, ang Kaaba, isa lang ang sinasamba, si Allah lamang. Nawala yung 360 na mga, kumbaga, sinasamba nila. Mga revolto lahat. Nagkaisa, nagkasundo yung may pamilya na nagpapatayan sa matagal na panahon. Nagkaroon ng malaking halaga yung mga kababayan. Subhanallah. Subhanallah. Hanggang sa isinabuhay nila kung anong nasa banal na Quran. Nagdarasal, nag-aayuno sila, subhanallah, nagsagawa ng umrah, nagsagawa ng hajj. Lahat po ay isinabuhay nila. Kayang mga sahaba, kaya sila nagtagumpay sa kanilang kapanahunan. Kaya nila nakamit yung isang karangalan na para sa kanila na sinabi ng Allah, radiyallahu anhu raduan. Nakamit nilang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa sila ay nalugod nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. May mga sahaba na hindi pa namatay. Nabanggit na, sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Fulan ay tao sa paraiso, hindi pa namatay. Bakit? Dahil isinabuhay niya ang banal na Quran. Asyara mubashirina bil jannah, may 10 mga sahaba na hindi pa sila namatay, ay sinabi, ikinwento, ibinigay ng magandang balita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa sila namatay, mga tao sila sa paraiso. Dahil sa isinabuhay nilang banal na Quran. Isinabuhay na kung ano mayroon po.
kung ano ang mga sinabi ng mga Latin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sa ating kasalukuyan, mga kapatid namin sa pananampalataya, ganun din. Kung ang mga Muslim ay gusto nila maging tagumpay po sila sa lahat, babalik pa rin sila sa banal na Quran. Isabuhay nila ang anong mayroon sa banal na Quran. Kasi ito yung shifa, gamot, solusyon. Pumunta ka sa doktor, nagkonsulta ka. At sinabi ngayon kung anong gamot na inumin mo para mawala ang karamdaman mo. Pero hindi ka naman sumunod, hindi ka naman umiinom. Paano ka ngayon magagamutan? Paano ka kayo ngayon gagaling kung ganun po na hindi ka naniniwala, sumusunod doon sa kautusan ng pinuntahan mo o kinonsultahan mo? Ang tagapagligkas ang nakakalam ng lahat. Alam niya kung anong mga solusyon ng bawat na problema. Kaya siyang nagsabi, ibinaba niyang banal na Quran, ito ay shifa, gamot sa lahat ng mga iba't ibang klase. Sakit sa kalooban, sakit sa panlabas, panloob, sakit sa lahat ng mga uri ng pamumuhay. Mga kapatid namin sa pananampalataya Islam. Kaya ang mga taong nagsasabi na parang ang magiging solusyon sa mga problema ay iba ang binabanggit din sa banal na Quran, lumalabas na mas magaling pa sila kaysa tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ang magaling, pinakamagaling, makapangyarihan, lahat alam niya kung ano ang ikabubuti natin, papahamak po natin. Kaya, nandyan ang Quran na dapat natin. Subhanallah. Kaya mga kapatid namin sa pananampalataya, ibig sabihin, isa lang po ng ating nabanggit na kung saan para maging matatag po tayo sa iman, pananampalataya natin sa ating akida, para maging uh, uh, lumakas ang ating iman. So mas marami pa ang hindi nabanggit. Ang mahalaga po, mayroon tayong nabanggit at naway ito ay maging malinaw sa atin at may isabuhay po natin inshallah. Di bali po sa next Sunday at pong ipagpatuloy kung anong paksa po natin. Bukas dahil po Arabic po yata, no? Uh, ini-transfer ko po sa inilipat ko po ang Monday sa Tuesday. Opo, kasi dahil may mga programa po na hindi mahinto-hinto, tuloy-tuloy sa Monday. So, bali, yung sa mga beginner, magsisimula po tayo ng 8:30 po. Opo, 8:30 hanggang 9 o'clock po. Opo. So, bali, 9 o'clock hanggang sa 10 o'clock pag marami ang mga pumapasok. Pero kapag kukunti lang, depende, titingnan po natin. So, ibig sabihin, 8:30 po sa mga baguhan sa Arabic, 9 hanggang po ay sa mga marunong na magbasa sa advanced na. So, isa lang po, hindi niyo po, pag nag-post tayo ng link, ibig sabihin, tuloy ang pag-aaral. Kapag walang link, ibig sabihin nun na mayroon tayong mahalagang po, di bali po magpupus tayo. Basta inshallah po, sa next Tuesday, nandun na po yung Arabic sa mga baguhan at saka mga datihan po. Sa Monday, tinanggal natin yung bali. Ang pag-aaral po natin ay Sunday, Tuesday, at saka Friday. Tatlong araw po yun. Para naman di tayo po. Okay. Dahil po 45 na, dahil po ang ibinibigay ko na oras ay hanggang 45 lang. Hindi po isang oras. Dahil siyempre hindi naman tayo marami. Hindi katulad ng Friday, marami po ang mga bisita po natin. Nawa, mayroon po tayong napulot na aral sa aking binagi sa inyo patungkol po sa iman, paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At paano palakasin ang iman dahil ito yung ating tungkulin bilang isang Muslim. Hiniling natin sa Allah na way bawian tayo ng buhay sa panahon na malakas ang ating iman at malakas ang ating kumbaga takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito po lamang, maliban lamang po kung mayroong katanungan, pwede tayo kumuha ng isa o dalaw katanungan po. Kung wala po, pwede na po tayo magpahinga inshallah. Sa may katanungan po, pwede kayo magtanong po. Bismillah. Pwede magsalita kagad kung mayroon tayong katanungan.
Okay, kung wala pong katanungan, ibig sabihin na malinaw na. Jazakumullah khairan. Naway po ay ipagkaloob ni Allah sa atin ang kanyang kaluguran at kapatawaran at hindi po ito kumbaga panghuli, simula at inshallah tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral po. May katanungan po ba kayo si Rosil? Wala po, Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat. So, pwede tayo magpahinga inshallah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, masalamatan po. Jazakallahu khairan.